Araw-araw umanong nakahanda ang Senate Impeachment Court sakaling dumating sa kanyang paglilitis si Vice President Sara Duterte. Para sa update, magbabalita si Mobile Journal, Arles de los Santos. Arles, darating nga ba ngayong araw o ngayong linggo si Vice President Sara Duterte? Cheryl, sa ngayon ay wala pang direktang kumpirmasyon mula sa defense team ni Vice President Sara Duterte kung personal nga ba nahaharap ang bise sa pagulong ng impeachment trial laban sa kanya. Pero nauna nang sinabi ng kampo nito na haharap ang bise sa tamang panahon. At kabukod dyan, Cheryl, kung bukas nga ba, kung haharap muli si Attorney Zuleika Lopez ay muli bang darating din dito ang bise. Pero sinabi na ng Senado kung dumating si VP Sara ay may nakalaan na kwarto or holding room para dito bilang respeto sa posisyon na to base na rin sa forma ng ating pamahalaan. Cheryl. Napabalitang humiling ang defense team na makapagpasok ng catering, refrigerator at coffee maker sa kanilang holding area. Kumpirmado ba ito at napagbigyan ba ito? Yes, Cheryl, napagbigyan yan. Ayon mismo yan kay Senate Secretary at Impeachment Clerk of Court na si Renato Bantug. Dahil aniya, hindi umano unusual ang mga request na ito. Ayan ay kasunod ng pagdating ni Attorney Zuleika Lopez, Undersecretary at Chief of Staff ng Office of the Vice President noong Huwebes para pag-usapan umano ang mga administrative matters. Kasama dyan yung mga nabanggit mo, Cheryl, yung refrigerator, coffee maker, maging yung catering. At kumpara noong mga nakaraang araw na walang staff ng OVP sa bawat pagsisimula ng impeachment trial, ay mayroon ng mga kasapi ito mula sa media team ng OVP. At ayon sa kanila ay ang mga live press conferences ng kanilang depensa ay ila-live stream nila dito. Dumating na rin kanina, Cheryl, ilang minuto na rin yung kanilang mga legal counsel, yung ilan sa 16 na mga abogado ni Vice President Sara Duterte. At maging hindi lamang yung catering, Cheryl, na tinanong din nila kung meron nga bang nakalaang upuan na para sa kampo ng bise sa plenaryo mismo at kinumpirma nga na meron ding nakalaan 45 seats para sa depensa. Okay, kasi I'm sigurado, Arles, magiging interesado itong mga tao bakit kailangan ng catering, additional refrigerator, or ng coffee maker. Ano ba na ipoprovide ng Senate sa Defense and Prosecution Team? Kanya-kanya ba talaga? So far, Cheryl, sa nakita natin, kanya-kanya. Ang mga media na nagko-cover para sa senator judges ay may sarili silang set na mga pagkain. Meron ding holding area at kung saan pwede lang din sila umere. Ganon din para sa mga nagko-cover ng prosekusyon. Ang House of Representatives din ang nagbibigay, nagpo-provide ng mga pagkain sa kanila. At sa atin naman sa depensa, sa pagko-cover natin for the first week, last week, talagang tayo yung mismo bubibili ng ating pagkain. Wala. Pero ngayon, may dumating na. So kanya-kanya ang diskarte dito, Cheryl. Dahilan nga para i-request yung catering, ang mga refrigerator at maging yung coffee maker. At ayon mismo sa Office of the Vice President ay para umano ito sa lahat. Ayun. So hindi lamang para doon sa defense team na pumupunta or doon sa kanilang holding area ng depensa, kundi kasama yung side ng media na nagko-cover sa defense. Yes, Cheryl. Kasi so far magkahiwalay yung kwarto para sa media na nagko-cover ng defense side at iba din yung kwarto para doon sa mga legal counsel. Kaya kapag from time to time na nakakakuha tayo ng panayam kay Attorney Michael Poa, ang spokesperson ng defense team, ay lumilipat pa siya ng kwarto. And ngayon so far doon sa holding area ng defense media, Cheryl, ay mayroon na din ng mga staff ng OVP para umalalay. Non-issue naman ba yan? Dahil ang prosecution at defense ang nagpapakain sa atin sa media. So far ngayon, Cheryl, hindi pa natin, we cannot speak for the prosecution, pero at least for the Office of the Vice President, para naman daw ito sa lahat, at ayon naman sa Secretary Senate Impeachment Clerk of Court na si Renato Bantug ay hindi naman unusual request ang mga ito, kaya kanila yung pinagbigyan. May plano raw ang prosecution na i-qualify bilang hostile witness ang Chief of Staff ni VP Sara na si Attorney Zuleika Lopez. May reaksyon na ba dito ang depensa?
Ayon sa kanila, Cheryl, no, ay wala silang magagawa dahil prosekusyon ang mismong nagsama kay Attorney Zuleika Lopez ng Office of the Vice President sa listahan ng kanilang mga testigo, kung saan inaasahan nga na magbibigay siya ng mas malalim na konteksto pa kung ano nga ba ang nangyari at nagtulak doon sa umano'y online press conference ni Vice President Sara Duterte noong November 2024. Kabukod yan, Cheryl, siguro dapat din nating abangan kung paano i-cross-examine ng depensa si Attorney Zuleika Lopez gayong nagtatrabaho ito sa Office of the Vice President. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Arles de los Santos.